So, hello guys, magandang gabi. Ituturo ko or i-demo kung paano gamitin yung GCash or Maya, GCash and Maya Profits and Sales Tracker with dashboard. So, ano nga ba ito? Unang-una, 'di ba, marami sa atin ang may business na cash in and cash out transactions. So, ginawa ko tong template para mapadali yung paglalag ng transactions daily and mako-compute nito yung monthly sales and profits natin and ilan yung total ng cash in, cash outs, and makakount din ito yung uh, paid and unpaid nung monthly and also annually. So, kapag bumili kayo nitong tracker, unang-unang bubungod sa inyo itong readme first. Importanteng basahin itong readme first, tsaka how to use it. Bakit? Kasi uh, dito nyo makikita yung mga cells na hindi dapat pwedeng i-edit at yung mga e-edit. So, kapag bumili kayo and nag-click nyo na yung link doon sa email, ganito yung gagawin. Magkikreate muna kayo ng copy ninyo para naman privacy and sa inyo na yon. Okay? Kapag cellphone yung gamit nyo, ito yung steps. Dapat may Google Sheets app kayo. And then, open nyo itong icon na to. And then yung three dots. And then make a copy. So, kapag gumagamit kayo ng laptop, personal computer, yan. Ito lang yung instruction, napakadali lang. Pupunta lang kayo sa file and then make a copy. Okay? And then, how to use it. Ito yung pinaka-importante. Yan. So, ang kagandahan lang na itong template natin is uh, customize yung uh, fees or yung charge. Ibig sabihin, ilalagay nyo lang yung tawag dito, from and to na range. So, ano yung from and to na range? 'Di ba, halimbawa, wait lang. Wait. Ano ba 'to? Ay, nako. So, ayan. Medyo maliit lang. Ito, from and to na range. So, ano to? Let's say, mula piso hanggang 500, ang magiging charge is 12 pesos. And then, 501 to 1,000 is 21 pesos. So, ganun lang siya. Bahala kayo kung gaano karami yung kasi paiba-iba naman ng ano, 'di ba, ng singil. So ilalagay niyo lang dito yung range and magkano yung charge. Then next is itong monthly transactions. So sinample ko dito yung January transactions. So naglagay ako dito ng number. Unang-una explain ko itong nasa taas. Ito nasa taas is ito yung monthly statistics ng inyong transactions. So nilagay number of cash in, number of cash out. So di ko pa na bago. Then magkano ba yung total sales, and then magkano yung total na profit nyo monthly to ha, and then magkano yung paid and unpaid. So dito sa baba, um, naglagay ako ng number 1, 2, 3, and pansin nyo may kulay. So may naiba black. So itong si auto, si number hindi ko nilagyan. Huwag nyo nang intindihin to kasi automatic tong part na to. So pag walang number na lalabas dito kapag walang laman ito dito. Ganun lang siya kasimple. And then itong number 1, 2, 6 and then 8, 9 is pwede siyang galawin or baguhin and yung number 7 is hindi. Bakit? Kasi itong si profit is automatic. Meaning, kung ano yung inilagay nyo dito sa my fees sheet, diyan magbe-base yung ating profit. Let's say, di ba dito, ang nakalagay is 100. So, nasa range siya ng 1 and 500. That's why yung charge niya ay 12. So, automatic niya nang hahanapin yung profit or charge na nandito na nakalagay. So, yun yung kagandahan kasi automatic na siya. And then, paid, check nyo siya kung paid. At kapag wala naman check, automatic unpaid siya. So, makakount dito. So, pansin nyo dito sa sample natin, dalawa yung paid kasi dalawa yung may check. And then, tatlo yung unpaid kasi tatlo yung walang check. Okay? So, malilito kayo. Explain ko pa din. So, bakit, makikita nyo dito, bakit itong C17 may laman ito? Bakit may value yung amount profit pero bakit hindi siya kasama sa unpaid?
Okay? Sa explanation na, ang ginawa ko dyan is, maka-count lang itong part na to. Let's say, maka-count natin si unpaid kapag may value ng transaction type dito. So, ito kasi is may amount nga, may profit, wala namang laman dito. So, hindi yun naka-count as transactions. Okay? Yun yung kagandahan ng template. And then, kung may question, pwede nyo akong message sa aking social media channels. Same lang, Lawrence Laudenio Digital. Okay? Next is dashboard. And etong dashboard na ito is, makikita nyo ito yung total sales. Ito yung kabuuan, buong taon na ito. And then dito sa baba, may chart kayong makikita. Ito yung monthly. So makikita nyo, January, February hanggang December. So tinotal lang lahat. Ito dito sa taas. Same with profits. Okay? And makikita nyo naman, yung blue is si GCash and then si Maya is yung green. Then pag scroll down nyo siya, ito ay transactions by platform buong taon na to. Yan, makita nyo, may percentage na din and then may count. Yan, makita nyo. And then, paid versus unpaid. So, nakalagay dito, ang total na din to ng buong taon. So, ang total na paid ay 2 and unpaid ay 4. So, yun lang. Pinasimple ko lang yung dashboard kasi yun naman yung usually na kailangan nating data, di ba? So, kung gusto niyo ng another data pa, pwede naman kayo mag-suggest sa akin sa Lawrence Laudenio Digital kasi gumawa ako ng um, pagkadami-daming data analysis na sheet. So, doon ako nagbe-base. So far kasi ito yung nakikita kong pinaka-importante kasi ang mahalaga lang naman sa atin is yung monthly, 'di ba? Magkano kinita natin, magkano tinubo natin monthly, and ilan yung total nun lahat-lahat, 'di ba? Yun lang. And then dito naman sa fees, ito na yung sinasabi ko sa fees. So maglalagay kayo dito. So maya magsasample tayo. Magbabago ako ng charge. So para makita natin. So hindi ko na to papa-explain ng malalim kasi madali na lang yan. Then punta na tayo sa pinakapuso ng ating template, yung transactions. Yan. So, let's say, 'di ba sinabi ko kanina, hindi kinount ito kasi nga wala naman laman to. So, yung count ng unpaid natin is tatlo, 1, 2, 3. And then yung paid, dalawa. So, pagka nilagyan ko to ng value dito, let's say, ito na lang muna, lalagyan ko muna to, 27, para lang magka-number. Pagka ano dito guys, pag naglagay kayo dito, automatic may lalabas dito. Yan. Kasi under auto kasi yung label niya. So, naglagay ako ng note doon sa how to use na kapag auto, itong dalawa, wala kang gagalawin dyan kasi may mga formula yan. So, pag ginalaw nyo yan, magkakaproblema ang template. So, let's say ngayon ay 27, may nag-cash, sa Maya ay may Gcash na lang kasi madalas Gcash na ginagamit ko eh. May nag-cash out. So, let's say, ito number, 0912345678 9. Then reference number, 1234. And then, magkano yung kinash in. So, pansin nyo guys, 'di ba? Nung nilagyan ko na to ng laman, naging 4 na yung unpaid. So, yun. 1, 2, 3, 4. So, ganun. Kasi para naman valid yung transaction kapag ano 'di ba? Pagka valid yung transaction kapag syempre, pag may transaction type na tayo at may platform or channel. So, yun yung kagandahan. So, pag i-check ko to, mababawasan tong paid, mababawasan si unpaid, madadagdagan si paid. So, check. Tingnan nyo ha. So, ayun na, nag-balance na sila. Tatlong paid, tatlong unpaid. And then, bibilang nyo lang naman dito yung cash in, cash out. Yan. Kasi magkano yung sales, magkano yung profit. So, dito guys is, um, ginawa ko dito is, tinotol ko na yung sales ng hindi nagbe-base kung paid or unpaid. Okay? So, kayo, pwede natin baguhin to.
pwede ko naman to hindi ko na siya babaguhin kasi 'di ba kinocompute na natin yun eh. Kasi minsan magbayad na sila pero count pa rin natin yung as sales. Okay? So, ito na. Sa profit, ganun din. Yan. So, same lang siya. So, kung pupunta tayo dito sa may dashboard is makikita natin na naging 702 na yung ating total sales. Dumagdag na rin yung sa GCash, si Blue. Okay? Sa profit, dumagdag na din. And then, si platform is dumagdag na din. And then, si paid and paid is dumagdag na din. So, ganun lang siya kasimple. So, kapag may tanong kayo, tanong lang kayo sa social media channels ko. Yun lang. Same lang, Lawrence Laudenio Digital. So, thank you sa panonood and I hope na makatulong ito sa inyong GCash, Maya, sales tracker na or sales na business. Okay, thank you and good night. Bakit ayaw? Shucks. My God talaga.